Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay sisisid tayo ng malalim sa isang makapangyarihang katotohanan mula sa Sermon sa Bundok. Partikular na sa Mateo chapter 5, verse 9. Sa Complete Jewish Bible, sinasabi rito, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Upang maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang konseptong Hebreo ng Shalom. Marami ang nag-iisip na ang kapayapaan ay kawalan lamang ng digmaan. Ngunit ang Shalom ay nagmula sa salitang ugat na Shalom, na ang ibig sabihin ay maging buo, ganap o maayos. Ang isang mapagpayapa ay hindi lamang taong umiiwas sa gulo. Sila ay mga taong aktibong nagdadala ng kabuuan at restorasyon sa mga wasak na sitwasyon. Si Yeshua ang Sar Shalom, ang prinsipe ng kapayapaan. Kapag tayo ay kumikilos bilang mga mapagpayapa, sinasalamin natin ang kanyang katangian. Hindi lamang tayo nagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananahimik. Tayo ay gumagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapasok ng katotohanan ng mabuting balita sa magulong kapaligiran. Sa kaisipang Hebreo, ang tawaging anak ng isa ay nangangahulugang taglay mo ang kanilang wangis at autoridad. Kapag pinapadali mo ang pagkakasundo, tinitingnan ka ng mundo at nakikita ang Ama. Nangangailangan ito ng teshuvah, ang pagtalikod mula sa ating sariling pagmamataas at makasariling pagnanasa. Hindi tayo makakapagdala ng kapayapaan sa iba kung wala ang kapayapaan ni Adonai na naghahari muna sa ating sariling mga puso. Upang simulan ang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Ngayon, ang pagiging mapagpayapa ay nangangahulugan din ng pagturo sa mga tao patungo sa pinagmulan ng tunay na pagkakasundo. Sinusubukan ng mundo na gumawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng politika, kayamanan o mga programang panlipunan. Ngunit ang mga ito ay pansamantala lamang. Ang tunay at permanenteng kapayapaan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng tamang relasyon sa lumikha sa pamamagitan ni Yeshua Messiah. Gaya ng nakikita natin sa pag-aaral ng Mateo 5, ang mga Beatitudes na ito ay naglalarawan sa puso ng isang nananampalataya sa dumarating na kaharian. Sa milenyong paghahari, kapayapaan ang magiging pamantayan, ngunit tinawag tayo na ipakita ang realidad ng kahariang iyon ngayon pa lamang. Maging ito ay sa iyong pag-aasawa, sa iyong trabaho o sa iyong komunidad. Taglay mo ang Ruach HaKodesh, ang banal na espiritu na nagbibigay lakas sa iyo upang maging instrumento ng kabuuan. Huwag lang maghintay para sa kapayapaan. Likhain ito sa pamamagitan ng paglakad sa biyaya ni Yeshua. Pagpalain ka nawa ni Adonai at ingatan ka. At naway magliwanag ang kanyang mukha sa iyo habang lumalakad ka sa kanyang liwanag. Sumama ka sa akin para sa susunod nating pag-aaral habang ipinagpapatuloy natin ang Ebanghelyo ni Mateo. Shalom! Ha ha!